Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kaniyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kaniyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kaniyang damit ay gagaling na ako." Bumalik si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya. Hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupain yaon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pag-usapan natin ang Ebanghelyo ngayong araw. Ngayong umaga, napakaganda ng bungad ng Ebanghelyo sa atin. Ang Ebanghelyo ay nagsasalita na si Jesus sa kaniyang paglalakad at sa kaniyang pagbibigay, hugis sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagpagaling. Not once, but twice. Nagpagaling si Jesus ng 2 beses sa pagkakataong ito. Pero kung inyong papansinin, mayroong 2 pagkakapareho ang 2 kwento ng pagpapagaling. Ang babaeng dinurugo ng 12 taon at ang batang kaniyang binuhay ay 12 taon. Kapareho, pero magkaiba ng sitwasyon. At ang isa pang ating matatandaan ay ang pagtawag niya ng anak. Sa Ingles ay daughter. Daughter, your faith has healed you. Anak, ang pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. Doon din sa batang kaniyang binuhay ay tinawag din niyang anak. Ano ba ang nasa likod ng 2 simbolikong salitang ito? Unang-una, ang daughter o anak ay sumisimbolo sa mga Israelita na nawalay sa kanya. Israelita na naniniwala sa Diyos pero matitigas ang puso. Ang 12 years ay simbolo ng bayan o 12.
katulad ng mga alagad, 12 na nag-umpisa ng bagong bayan na nakatatag at nakatayo sa pundasyon ng bato ni Pedro. Nangangahulugan na ang pagpapagaling ni Jesus ay hindi lamang pagpapagaling ng physical, kung hindi ito ay restoration ng bagong bayan na tayong lahat ay kabilang dito. Either or, tayo man ay lumapit kay Jesus katulad ng babaeng dinurugo ng 12 taon, tayo man ay lumapit sa Kanya o siya man ang lumapit sa 12 taong gulang na Kaniyang binuhay, either or, lalapit tayo o lalapit si Jesus sa atin, mayroong pagpapagaling. Ito ang tugon ng Diyos sa mga taong may tunay na pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay nakaugat sa grasya o biyaya ng Diyos. Dahil grace ay libreng ibinibigay ng Diyos sa mga taong nangangailangan at humihingi nito ng may kababaang loob. Bakit po may kababaang loob? Dahil ang babaeng dinurugo ng 12 taon ay may pagpapakumbabang lumapit kay Jesus na hindi nalalaman ng iba. Bakit po? Dahil ang babaeng dinurugo ng 12 taon ay kino-consider na ritually unclean, madumi, dahil siya ay may sakit. Sa batas ni Moses, sa batas ng mga Hudyo, ang taong may sakit ay ibinibilang sa mga taong marurumi, lalo na siya na 12 taon nang dinurugo. Lahat ng kaniyang hawakan, lahat ng associated sa kanya ay nagiging marumi. Kaya siya'y natakot nung hinawakan niya si Jesus dun sa laylayan ng kaniyang David. Nandoon ang kaniyang takot. Bakit? Dahil kung hahawakan ko si Jesus, siya rin ay magiging marumi dahil nahawakan ko na galing sa akin. Pero hindi iyon ang naging tugon ni Jesus. Ang sinabi niya, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Napakagandang karanasan. Napakalalim na ugnayan ng pananampalatayang meron ang babaeng ito na kahit laylayan lamang ng damit ni Jesus ay gagaling na siya. Doon nakaugat ang kaniyang pananalig sa paggaling. Nandoon yung biyaya na mabuksan ang kaniyang isip na ang taong itong sinusundan ko, kahit na ako'y marumi sa tingin ng iba, hindi ako itinakwil. Kahit na siya'y nahawakan ko at narumihan ng aking pagiging marumi. Subalit, ang grasya ng Diyos ay umaapaw at hindi makarurumi sa anumang kasalanan tayo ang may gawa. Kaya tayo'y lumalapit kay Jesus sa ating Poong Jesus Nazareno dahil mayroon tayong kanya-kanyang concern. Mayroon tayong gustong sabihin sa Kanya. Mayroon tayong gustong hingin sa Kanya. Sana yung lahat ng hinihinging ito, sana lahat ng gusto nating mangyaring ito ay nakasalalay sa malalim na pananampalataya at ugnayan sa Kanya. Malalim ang 12 taong hinintay ng babaeng ito
para lamang gumaling. At sa kaniyang pagtsatsaga nang magkaroon ng pagkakataong makalapit kay Jesus, dumating ang biyaya. Ang anak na babae ni Jairus o ni Jairo ay muling binuhay ni Jesus dahil sa pakiusap ng opisyal na ito ng sinagoga. Yun bang hindi niya isinaalang-alang ang kaniyang posisyon, bagkus nagpakumbaba sa harapan ni Jesus kahit na siya'y laitin ng mga eskriba at pariseo. Nakita niyo ang paghahalintulad? Isang babaeng nahihiya pero hindi nagpapigil sa gusto niyang himala. At isang taong nasa posisyon pero nagpakumbaba at naniwala sa kapangyarihan ng taong ito. At ito ang nangyari. Binuhay ang kaniyang anak at ibinigay ang kaniyang hinihingi kay Jesus. Huwag po natin titingnan ang ating antas sa buhay. Ang Diyos ay nagpapala ng pantay-pantay. Ang Diyos ay nagpapagaling sa mga taong nagpapakumbaba at humihingi ng kaniyang awa. Kaya po sa ating pananalangin, hindi lamang natin nahahawakan si Jesus katulad ng babaeng ito, kung hindi siya'y ating tinatanggap sa banal na Eukaristiya, ang pinakamataas na paraan ng pagpapagaling ng Diyos. Ang tanong, ako ba'y handa na tanggapin siya sa aking buhay? Malinis na ba ang aking kaluluwa o pagkatao upang matanggap ko ang kaniyang pagpapagaling at manatili ang kaniyang biyaya sa akin? Ang Ebanghelyo po ay paghahanda sa pagtanggap ng kagalingan galing sa Diyos. Mangumpisal po tayo para po tayo'y maging handa palagi sa pagtanggap ng kaniyang banal na katawan upang makita ni Jesus na malinis ang ating puso sa pagyakap sa Kanya. Huwag po nating hayaan na tayo'y makarating sa edad na ngayon pero hindi pa man lang tayo nakapangungumpisal sa ating buhay. Hindi po natin alam kung anong mangyayari mamaya. Hindi rin natin alam kung ang mangyayari bukas. Ang mahalaga, kunin natin ang pagkakataong si Jesus ay dumaraan sa ating harapan. Kunin natin ang pagkakataong mayroon pa tayong oras at lakas upang siya ay tanggapin sa banal na Eukaristiya. Ibinibigay ng simbahan ang banal na sakramento ng pangungumpisal upang maitawid ang relasyon ng tao at ng Diyos patungo sa kaniyang kaharian. Sayang po ang pagkakataon. Sayang ang pagkakataong ibinibigay ni Jesus upang tayo'y mapagaling sa ating sakit. Pagpalain tayo ng poong may kapal.